Ayun guys, nandito ngayon tayo sa SM North, no. Kumuha tayo ng ating passport. And then meron pala akong event today, no, yung Animazing North, no. So binos over ko to guys kasi malakas yung music, kaya baka makapiright tayo, kaya ito binos over natin. So yung tema ng event is usually mga anime, actually One Piece, pero may mga anime din tayo nakita dito, no. So yan yung sa The Block, SM North, The Block Atrium. Ito yung pinakamalaking space sa gitna ng The Block, no, yung pangatlong building nila. And then yan, iba't ibang klase merchandise na may tema ng One Piece, no. Ay, yung mga helmet, makikita nyo puro One Piece yung pinaka sticker niya o yung mismong helmet. Ayan, nakita natin, no. So isa sa nagustuhan ko dyan, supposed to be yung Frankie. Yan, yung Frankie. Yan, yung isa. Totoo. Iyon yung Frankie, yung blue may stripe. Na maganda yung kulay niya, red, blue, tapos blue yung visor. And then ito yung mga One Piece na mga Funko Pop, no, karamihan mga bago tapos meron din mga games diyan. And then chinelas, Habayanas, no. So baka naman ma-sponsor tayo ng Habayanas, no. Hello diyan. So One Piece din yung mga tema. So ang ganda, yan yung pangalan sa SM North Animazing North, no. So by the time na film to, malamang tapos na kasi nag-run to hanggang October 8. I'd forget kung kailan nag-start kasi I'm not aware. No, nakita ko lang after ko kumuha ng passport, nakita natin siya, no. So ito yung mga pwede kang mapapicture dyan. Ayan yung Thousand Sunny. Ayan, hindi tayo mapapicture kasi maraming tao, hindi tayo nakasingit. Pero anyway, ito naman yung tangerine na taniman niya ni Nami, no. Ayan yung tapos ito yung pinaka center nila is si Luffy. Si Luffy, Monkey D. Luffy. Ayan, yung nakita nyo sa cover natin, yung mounted poster, nagpa-picture tayo dyan, no? So, yan, yun yung mga makikita nyo dyan. Pero marami pang stores, pakita ko mamaya yung design nyo, okay? Nick Knock Talk. Woo! Yun, ito yung mga tinda nila, no. Hindi lang sa anime, may iba't iba rin mga Funko Pop, pero limited lang. So karaniwan is yung mga anime, pero meron tayong nabili rito. Pakita ko sa inyo mamaya pag uwi sa bahay ko yung nabili natin, no. So ito yung mga pop niya, meron pang mga 10 inch, no. Naka-sale yan guys, naka-sale, no. Yung iba, yung mga One Piece hindi naka-sale pero yung ibang mga figures naman naka-sale dyan. So meron sila dyan, even yung mga basketball, yan, naka-buy 2 take 1, may mga ganyan. So iba't iba, hindi lang ganoon karami yung hindi anime, pero usually ang pinaka-bulk na nice anime. Ito yung mga bagong line ng One Piece. Hindi tayo kumuha kasi ang pangalan ng mga One Piece character dito, hindi yung actual pangalan, kasi gusto ko yung mga pangalan nila kagaya ni Frankie, hindi Frankie pangalan dyan. Si Nami, hindi Nami ang pangalan. Si Chopper, hindi pangalan Chopper. Gusto ko talaga yung original name nila, no. And si Nami, Unami yung pangalan. Anyway, hindi tayo nakakawa dito sa booth na to, pero umikot pa rin tayo at sige natin yung mga selections nila ng mga tinda. Ang dami, kahit sabihin mo na anime, meron pa tayo nakikitang unti-unti na hindi anime. Ito yung Thousand Sunny, no. Ganda, no. Kaya hindi yata siya pinibenta, pan-display lang. Tapos yung Ace na wanted poster. Tapos ito yung mga ibang anime bukod sa One Piece. Meron sila mga Demon Slayer, even Marvels, meron sila. Ayan, Marvels ang dami pa, Ayan, Star Wars. Actually yung Ahsoka gusto kong bilhin, kaya lang medyo alam ko makukuha tayo na medyo mas good price pa dyan, no? So ito, may tayo, meron yung BTS, yung bagong linya ng BTS, meron din, and yung mga Pocket Pops, meron dyan. So hindi lang siya purely anime or One Piece, marami yan, si Sanji, Sangoro pangalan. Kung Sanji ang pangalan niya, binili natin, wala pa tayo. Unami, Unami, binili yung Kaido, no? Ganda yan, ganda ng Kaido, kaya lang dito nabili kasi hindi natin priority si Kaido, no. Ang priority natin yung Straw Hat, na first Straw Hat, yun yung gusto ko kunin. Pero actually meron tayong si Luffy, meron tayong Zoro, saka meron tayong Tony Chopper. Nanap ko na lang siguro yung tatlo, si Sanji na pangalan, tapos si Usopp, saka si Nami. Hopefully yung ibang mga character din na original name mabili natin. Pero gusto ko muna kompleto yung 5. Ayun, si Big Mama nandyan pa. Ayun guys, ito yung nating event today, pero mamaya pakita sa inyo sa bahay kung yung nauwi natin, okay? Thank you guys, see you later! And ayun, katapos lang ng aking tour doon sa biglaang event na hindi ko alam na meron pala, no? Na-surprise ako kasi nagpunta ako sa
SM North EDSA para i-fix yung nawala akong passport. And then meron palang event ongoing, no, yung Animazing North, no, One Piece. Pinokus na yung One Piece. So nakita niyo sa footage kanina na umikot tayo at ang daming One Piece na, no, na Funko Pop and merchandise, may mga helmet and mga tsinelas at kung ano na pang One Piece na toys and mga collectibles sila, no. And luckily may nakuha tayong isa, kaya lang sa dami nung One Piece na nakita natin doon, wala tayong nakuha sa atin, no, doon sa event. Pero may nakuha akong isa, mamaya papakita ko sa inyo kung yung nakuha ko, no. Pero for now, gusto kong pag-usapan ngayon, no, kung ano yung natin magiging topic today, kasi nakakuha ko ng 4 na Funko ngayon, and is dalawang 4-inch and dalawang 10-inch. So pag-usapan natin dito, which is better ba, kung yung 4-inch o yung 10-inch, kung anong collector po ba kayo, no? Comment down below kung mas gusto mo yung 4-inch, yung usually yung regular, ang regular size, o yung mga jumbo size kagaya ng 10-inch, 6-inch, saka yung 18-inch, no? Pero for me kasi depende doon sa collector yan. Pero comment down below kung ano mas gusto nyo, okay? Pero before natin pag-usapan nyo, no, napansin ko kasi doon sa Amazing North na One Piece na parang sort of convention. By the way, hanggang October 8 sila, no. By time siguro na na-edit natin to, patapos na yon. Pero ang napansin ko doon, puro mga bagong One Piece na Funko Pop. Wala silang medyo yung mga luma o yung sabi natin ng mga kukunti nakita ko mga, actually hindi luma, ang bago rin yun, pero ang tawag doon is restock, restock. So yung mga dati na year 2001 pa o 2016, ginagawa nila, nire-release ulit nila ngayon, pero iba na yung nasa ilalim niya, no. So naka-dated na nung ngayon 2023. So may nakita akong mga some of it, pero wala akong nakitang kailangan ko, kasi yung nakita ko na meron sa actually sa booth ng Field Bars doon sa event is yung Monkey D. Luffy. Meron tayo na, nakakuha tayo na. So I'm still looking for the Straw Hat Crew, no? Yung kagaya ni Nami, hanap natin yon. Pero marami nakikitang Nami doon, pero hindi Nami yung pangalan niya. Pero siya rin yun yung Onami ba pangalan? No? Onami. Ang hinanap ko kasi, hindi ko kumpleto yung buong One Piece. Siguro yung Straw Hat muna, tapos yung nakalagay doon sa label ng pangalan nila, sila mismo, yung Nami, o kaya si Sanji, si Roronoa Zoro, si Tony Chopper, Usopp, yung mga gusto ko. Ayoko ng ibang pangalan, no? So meron tayong mga nakuha na nung past few weeks, no, yung kagaya ni Roronoa Zoro and si Monkey D. Luffy. Tapos may nakuha tayo ngayon, no? By the way, yung nakuha natin hindi galing doon sa event sa SM North Atrium the Black, no. In order ko to nung last 2 days ago, no. May nakita ko sa pinost doon sa, may naunatang post doon sa, syempre sa Facebook, no, and galing to sa Calico Toys, no, at si Princess Swap, no, Princess Swap ang ating naging tulay para magkaroon nito, no. Minisage siya, tapos kaya lang ang layo kasi ito, Las Piñas and good thing pala sa kanila, meron silang sariling delivery. And ang costing lang is 100 pesos, no? So ito yun. So para ka lang ng LBC, pero kagandahan nun, meron sa sariling rider na nagdadala, no? And nabili ko to is worth 750. Medyo kung isipin natin, mataas ba sa SRP? I think pareho na rin yun, no? Kasi mahirap kasi humanap nitong right now, no? And swerte tayo, si Princess Swap, no? Isa sa mga staff, mabait na staff na Calico Toys, message natin at binigyan niya tayo ng isang kumbaga isang copy ba tawag doon, o isang item na to, no? And by the way, yung Calico Toys, no, sa Las Piñas, yung branch na napupunta ko madalas diyan, masarap po yung chicken wings nila. Only chicken wings, only rice, only fries, saka only yung ano to, yung milk tea. Kaya gusto ko pumunta diyan, no? So ito na ko natin sa kanya. Restock rin to. I hope not, pero alam ko restock to na. So nakuha natin ng 750 sa kanila, which is I think it's a fair price for
This guy, mabigat siya. Para sa manito, mabigat siya. Nakakuha tayo ng Tony Chopper. Yay! Tatlo na nakukuha nating One Piece na ganito yung ano, yung mismong pangalan nila. And missing na natin tatlo, si Nami, Sanji, at si Usopp, no? So, ito yun. I don't know kung kukumpleto ba natin yung iba. Tingnan natin, pero gusto ko muna makumpleto yung Straw Hat, no? One each lang gagawin natin para yung Dragon Ball. No, nabigyan ako ni Princess Swap. Pinili niya ako lang pinakamagandang possible na box, and which is ito yung ako natin. So, maraming salamat Princess Swap sa iyong pag-asikaso sa ano natin. No? So, ito. Ito mapapansin nyo. Matagal na release to. I think 2021. Correct me if I'm wrong sa comment, no, kung tama po ako. Pero ito yung mapapansin nyo yung restock. Ayan. 2023 na yung nalagay. Ayan. 2023 na nakalagay. Nakita nyo ba? Ayan. Okay, so 2023. So to yung nakita niyo first digit 2023, 06 is 6 is June, tapos 8 day. So year, month, date. Ito 'yon. So tawag dito restock. So matagal nilabas nila to. So naglabas sila ng panibago and restock po to, no? So kagandahan today, tama-tama na nakuha natin kasi dalawang 4-inch, no? At yung dalawang 4-inch na yung pareho pang restock, no? Kasi nung pumunta ako nung event, ngayon may nakuha nga akong isa, mamaya pagkat sa'yo nakuha ko. Pero nung natapos ako, umigot ako dun sa mga malapit na mismong store nung bili ng pang-pop, which is Philbars. Pwede puntahan. Sa Philbars na multiverse, wala tayong nakuha pero nakakuha tayo sa Philbars na. So nakakuha ko, actually magtagal ko na nakikita to sa nakakita nito, mga OG nito, tawagin OG. Matagal na to eh. Kaso nagulot ako ng restock nila, no? Hindi ako nakakakuha kasi pag may mga tinatawag na mga live sa bidding, natatalo ako. So, kanina nakakita ako and buti na lang nag-restock sila. Gusto kasi magkaroon ng ano nito, ng complete character kahit tigil-tigil lang, kahit inubuin. Tapos nakakita tayo sa kanila ng restock, no? To yan. Restock ulit. Pero no, ang nakakalungkot dito sa mga bumili ng una nito, isa, dapat mahal na siya. Kasi OG yung item na to. Kaya lang ni-restock, kaya yung value nila talagang ayaw mong shoot up dahil nga doon sa mga restock, no? Yun yung problema natin sa pang-convince kadalasan yun. So yung item nagre-rare na, tapos yung magre-restock, so sayang naman yung value, no? So yung mga nagko-collect na medyo gusto na, syempre pag kukulik ka, gusto mo tumasin ng price eventually, di ba? So nawawala yung ganung klaseng feeling, kumbaga parang dito sa may iba kay iba nagko-quit or binebenta nila yung mga collection nila. Pero ako hindi ko ito bibenta to kasi gusto ko magkaroon ng mga to nung bata ako. Actually na-picture na natin to eh, pero marami pang kulang. Nakakuha na rin tayo ng pinaka gusto ko na Vegeta. Ito yung OG number 10, no? Number 10 na Vegeta. So ito yung gusto ko, yung parang kabababa niya lang ng planet Earth, no? Kasama niya yung si Raditz saka si Nappa. Si Raditz wala pa tayo, pero Nappa meron na tayo, no? So ito yon. Ito yung tsura niya. Ito yung gusto kong Vegeta. So maybe hindi tayo kumuha ng ibang Vegeta, no? Ito na yung pinaka gusto kong Vegeta. Okay. Maganda yung box niya. Nakuha ko sa Philbars. Makikita nyo ulit, restock ulit siya. So wala, restock sila eh. So kumuha ng SRP kasi medyo mahirap na kumuha ng box ito kasi sobrang tagal na nito. So nakakuha tayo nito, no? So sana yung iba una ng restock, pero magkakaroon, bibili tayo dito. Perfect Cell saka si isang final form ni Frieza, no? Although may Frieza na ako yung nakagantong uniform din, pero baka nila bumili ng Frieza yun na lang, no? Kasi one per character lang. Ang gusto kong kung sakaling ayoko man, pero kung gusto kong mag-restock kayo, sana yung Yamcha. Gawa po kayo ng restock, no? At saka si Tien, no? Gusto ko yung magkaroon. Nagkaroon na ng sa online sale, kaya lang sa live selling, hindi ako naunahan ako doon, pero sayang. Anyway, eto good catch to para sa mga gusto makompleto ng Dragon Balls and SRP. Mga na yung box at alam mo talagang maayos kasi ako pumili, kaya good catch for me to, no? So dalawang 4-inch and dalawang restock. Ito from Philbars sa SM North Sky Garden natin nakuha. Mababait yung mga staff niyan. Salamat nga pala sa mga ate, kuya dyan, no? So mababait yung mga nakikipagbiroan, nakikipagkwentuhan. Kaya mas gusto kong bumili doon sa mga ganong klase kasi mababait yung mga tao. Okay? So ito, ang ganda to. Actually,
Hindi siya yung pinakamagandang budget na makikita mo, pero gusto ko yung tsura niya, yung angas niya nung bumaba sa sakit. So, ayan, dalawa na. And then, yung matagulan ng deal, finally, natuloy na, no? Nakakuha tayo ng, hindi ko naman intentionally buuin kasi actually yung mga kasama nito binibenta ko na. Kaya lang ang tagal, hindi ko na ibenta. Siguro, it destined na buuin ko tong line na to. Mura lang naman sila, hindi naman ganun kakamahalan. Kaya, siguro bubuin ko na, no? So, ito yung nakuha natin. No, matagal ko lang gustong kunin actually, finally. Hindi siya ganun hindi. Maganda na yung box, pero hindi na ganun kaganda. May mga dent lang, pero still nagustuhan ko to, no? Kasi bubuksan na naman natin to. Not now, pero bubuksan natin to, no? Ito yung si RSM, the Defender, no? Ng Eternals, no? Isa sa mga Celestials. Gandang-ganda ako na nakita ko to kasi dati medyo mahal, hindi ko nabibili. Ngayon nakuha natin, no? Nakuha natin to kay Sir Justin Lanya, no? Sa binangonan pa to online ng pinanggalingan. Wala na sa protector, buti may extra ako, pero okay lang kasi nakuha natin to ng mura sa kanya, no? Ang SRP nito is around 2.4 ba, or usually 10 inch 2.4 to 3,000 pero nakuha natin sa kanya ng mura lang to, so 1.6 na nakuha. And buti na lang meron pa tayo tatlong Eternals na hindi natin na ibebenta. So maybe bubuuin natin yan, bubuuin yung buong Eternals hanggang sa ayun, display ko sila or i-unbox natin sa next channel natin pag nabuo ko na, no? So unbox natin yung Eternals natin. Marami hindi pa mapansin for me underrated tong Eternals to, and yung movie for me okay naman siya, kaso kukunti nagko-collect Eternals. So hopefully dun sa part 2 nila medyo gumanda yung value. At least kung mabuo ko to, no, meron akong OG na Eternals movie, no? Hope gumawa na sila ng cartoon version, comic version ng ng Eternals. May punit lang pala rito. Medyo beat up yung niya, yung box niya. Pero it's okay lang. Usually sa mga 10 inch kanya naman yan, no? Okay? So si Arsham nakuha natin, no? Imported pa to. Okay. Iba yung no? Mayroon pang parang Arabic yata no? Hindi ko alam Ayan. Kailan ba ginawa to? 2021, no? 2021 yata, I think. Tama ba? Hindi ko makita Pero parang 2021. Anyway, mga na to. Gusto ko siya. Okay, so pwede na ako natin. And then, yung huli nating papakita ko sa inyo is nakuha natin doon sa kanina, yung nagulat tayong event, no? Kaya ng clip natin yung Animazing North na One Piece, pero hindi One Piece nakuha natin. Nakakita tayo doon, pumunta tayo sa booth ng Fantastic Corp, no? So isa mga rin niya bilihan ng mga pangko pop, no? Nakakuha tayo sa kanila ng minakata tayong 50% naka-discount, no? So by the way, kung napanood niyo pa to ng wala pa October 8, abol pa kayo kasi baka meron pa, pero nakakuha tayo ng less 50% off na 10 inch. At ito po yung nakuha natin, no? Nagulat ako meron pa. Retro Toys na Unicron, no? So isa to sa mga nakikita ko nagkukulat ng YouTubers na sikat is si Gasalcast, si Chris. Meron siya nito nung paglabas, binili niya na. And then nagulat din nga daw siya na sale to, no? So ang dami siguro or kukunti kumuha, pero nung nakita ko naka-sale siya kasi 2.4, 2.5 ang SRP nito, naka-sale less 50. So nakuha natin ng ng 1,250. So good deals. Tapos nakapili pa ako ng box. So yung box na nakuha is pristine condition, no? I hope makuha ko yung yung Soundwave na 10 inch, and maybe kunin na natin yung 10 inch na Optimus Prime. Wala kasi tayong regular version nito, pero kukunin na natin yung 10 inch na mga to, no? Para makumpleto ko yung Transformer Retro Toys na 10 inch, no? Ayun, no? Pero guys, ako isa ako sa mga fan ng 10 inch, no? Kasi imagine this, guys, no? Yung presyo ng 10 inch na nabibili ko is, sabihin natin, pinakamahal yung Sentinels, which is 2,400, no? Tapos may nakuha tayong tig 2,000 sa mga 1.6, may ganyan. Ito 1.2 biro mo sa mall, no? Pero tingnan nyo, ganitong clock yung Funko Pop,
no? 1, 2, tapos may makukuha tayo mga ganitong kalaki, kagaya nung meron tayong mga Funko Pop na maabot na ng around, wag naman yung grail, no? Sabihin natin yung mga medyo bago-bago lang, kagaya nung nung The Boys na Homelander, nakita ko is nagbentahan na sa 2 plus eh. Ang let niya, no? Pero ito, ang laki-laki ng plus ang ginamit, mas mura siya. So parang for me, no, kung ako tatanungin nyo, mas sulit sa akin yung 10 inch, no? Kaya lang, kukunti lang ang may gusto kay yung value, hindi masyadong mataas. At saka siguro yung space yung problem ng ibang tao. Kaya mas maraming bumibili ng 4 inch. Pero, for me, no, mas, for me, mas nagaganda akong tignan sa malaki. Siguro maybe, nagsimula tayo sa pagiging statue collectors, no, before tayong Funko Pop. Kaya mas gusto ko yung malaki. Pero, still, marami pa lang tayong 4 inch kasi nga, kung isipin mo naman yung space-wise, mas maganda siyempre yung marami kang may alagay sa display at maliit lang naman, pero visible pa naman yung characters, kaya okay pa rin, no? Pero, I don't know, siguro I'm starting to love the 10 inch and the 6 inch. Maybe yung mga gusto natin, kumpletuhin natin yan. Kasi nag-start na rin po tayo yung mag-rides, no? Yung rides na collectible na unbox na natin dito yon, yung mga dragons. And may parating tayo bagong dragon, yung sa House of Dragon, sana magkaroon na, bibuild tayo niyan kahit hindi nakasale, no? So, abangan natin yon. Tapos meron pa tayong mga inaay na mga, ano ba tawag doon? Yung mga hindi 4 inch, yung unregular size, no? Iba jumbo tawag, no? Iba deluxe. So, anyway, siguro this past itong mga parating hunt tayo ng mga 10 inch, no? At kasi I'm planning to buy, may nakita na akong Soundwave na hinahanap ko sa 10 inch. Medyo mataas lang siya, pero I hope nandoon pa, balikan ko yon para bibili natin. Mataas na lang konti sa SRP, kaya for me it's good na. Kasi hindi ako bumibili ng SRP na 10 inch unless yung Sentinel talaga bili ko lang sa SRP. Pero other than that, umarap tayo na mas mura. Pero hopefully, no, mabalikan natin yun. Tapos yung Soundwave, i-unbox natin yan. Okay? Okay, check tayo guys na ngayon, no, ng current value nila. So, compare natin kung maganda ba yung ating deal, no, today, no. So, unahin natin siyempre si Tony. Although, restock to, tingnan natin kung magkano yung current value niya, no. Tony Chopper, magkano ka ngayon? Si Tony Chopper, okay, currently $11 ba? O 12? Kasi bago lang to eh. So yung luma is around $70. Tama ba? Tignan natin. $70. Ito ba to? Ito yung yung una, no, $70. Pero ang laki ng spike niya, oh. Grabe yung spike niya to. Oh, no? 2021, yun yung una. 2023, wala pa siyang data. So, hindi pa natin masama mga value, no? I think si SRP siguro mga 13 muna to be safe. $13 o $14, no? Si Vegeta, malamang ganun din. Okay? Ayan, no? Medyo mahal siya, eh. Pero yung yung version niya, $15 noong 2020 yung una, mura, no? $15 si Vegeta, pero bago to eh, so maybe mga ganun din ng 13, 14, siguro yan ako ng $14, no? Nakuha natin ng 675, so I think parang SRP, okay? So okay pa rin yan. Si Arishem ba? Arishem. So si Arishem, tingnan natin. Hopefully kung sila maraming Celestials, no? Si Arishem, isang banat lang naman to. Okay, so I think mura lang to eh. Kasi internals na mura talaga eh. Tingnan natin. 10 inch Arishem, $21, 1.6. Medyo sa palitan, talo tayo. Galing sa 50, pero okay lang kasi biran 10 inch dito sa atin. And then, si Unicron, right now, I think hindi restock to eh. Kasi nilabas naman nila to, baka mga tira to nung 2021's ano ba to, summer? Summer convention. So tingnan natin yung price niya. Hindi mo to restock eh. Unicron
Unicron, isa lang. Dalawa. Dalawa siya. Isang con sticker, saka isang shirt. Ito yung shirt, no? So, yung shirt sticker, yun natin. Unicron shirt. Okay, $55 pa siya, no? So, tubo tayo doon. So, nabawi ni Unicron doon sa kulang kay RSM. Okay? So, medyo maganda. Okay? So, yun muna guys, no? For now, meron pa sa tayong medyo maga pa tayong kailangan bukas. Kaya, ano tayo ng saglit para at least mapakita ko sa inyo yung nahol natin ngayon, no? So, maraming salamat doon sa mga pinagkuha natin ng mga items na to, no? Nabanggit ko naman kay lahat dito. And kung guys, kung nagugustuhan nyo po yung nakikita nyo ulit dito sa channel natin, please subscribe po kayo para medyo lumaki po yung ating channel. Medyo mababa pa yung ating subscribers at kukunti pa lang po yung nakakaalam na merong Nick Knock Talk na nagre-review ng ating mga toys, especially Funko Pop comics and other collectibles, no? Please po, tulungan niyo po akong palakin po natin yung channel natin, okay? Paano po yon? I-share niyo lang po sa mga kaibigan niyo at pag-subscribe niyo po sila, no? Na-click niyo po yung notification bell para nagkakaroon po tayo ng mga bagong videos, mapanood niyo po. So, maparami natin yung ating nanonood sa mga episode natin. And by the way, meron pa pala tayong giveaway, no? Pag nakapag 200 subscriber na po tayo, and paparaffle ulit tayo, okay? Paano kayo makakapasok doon? Ganun lang po kadali. Subscribe po kayo, tapos comment lang po kayo na kung anong gusto. Comment dito sa ating video. Maganda o pangit, it's okay. So, criticism para kung meron kayong nakikitang parang kailangang i-correct or kailangang i-ayos, let me know para mas mapaganda natin yung channel natin. Yung background lang natin, wala pong magawa. Kasi syempre, yung kadalasan natin na shootingan, no? Ating studio tulog na yung mag-ina ko, kaya medyo ito muna yung ginagawa natin background. Sasabi na lang po ako nakakapag-vlog because of sa mga duties and trabaho po natin, no? Pero anyway, inaayos ko na, sana magkaroon na tayong studio para maganda yung display natin, okay? So okay guys, maraming salamat. So huwag po kahiya, click the subscribe button, like our videos, mag-comment din po kayo, at hit yung notification bell para pag bago yung video, ma-alert po namin, ma-notify kayo na meron tayong bagong video, okay? Maraming salamat guys, keep it safe and happy hunting to all. Bye! 10-inch, dalawa, one day. Salamat! Bye! Nick Knock Talk. Woo!